Beshi, tara, order na tayo. Oops! The fuck? Look what you've done, you ugly fat bitch. Nanggagalaiti na sabi ni Steph. Steph Monterreal. Siya yung pinaka-famous dito sa St. Peter College. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Maganda, sexy, mayaman, a flirt bitch. Sorry, nakayuko kong sabi. Paano ba naman kasi? Natapon yung shake na hawak niya sa uniform niya. Natamaan ko kasi siya. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Malilinis ba yung damit ko sa sorry mo, ha? Bakit kasi hindi ka mag-diet? Sa taba mo yan, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Pasigaw na sabi niya. Kaya ang resulta ay pinagtitinginan kami ng mga kapwa namin estudyante. Nangingilid na ang luha ko. Who the hell are you para sigawan at pahiyain si Anaya? Sigaw ni Beshi. Yes, meet Beshi. My best friend for 2 years. Isa siyang heartthrob dito sa SPC. Gwapo, maputi, lean body, may pagkasingkit, mabait at gentleman. Basta, too many to mention. Halos lahat ng good attitude ay nasa kanya na. Kaya nga marami ang patay na patay dyan. Oh my God, si Heartthrob! Tili ng mga babae na nakikinood din sa amin. Aba, as expected, talagang ipagtatanggol mo tong baboy mong kaibigan? Ano bang nagustuhan mo dyan? Yung mga fats niya sa katawan? Sabay halakhak ng malakas. Nakipagtawanan na din ang mga alipores niya, including the people who are here, listening and watching our scene. Shut up! Now, get out! Sigaw naman ito sa kanya. Uh-oh, he's mad. Why? Naputo lang sinasabi ni Steph nang biglang sumigaw ulit si Beshi. Umeko ang boses niya sa buong kantin. Kitang-kita sa mukha ni Steph na natakot siya. I am not done with you two. Tinuro niya pa kaming dalawa sabay walk out. Hinawakan ni Beshi yung kamay ko. Shh, it's okay. Pag-aalo sa akin ni Beshi kasi tuluyan na palang tumulo ang luha ko. That nerve of that bitch? Sino siya para pahiyain? Kaibigan ko nga to. Nagsorry na nga, ano pa bang gusto niya? Nagiinit ang ulo ko ngayon. Pasalamat siya, babae siya. Kung hindi, baka pinatulan ko na. Ayoko kasi na nakikitang nasasaktan si Anaya. Lagi ko siyang pinagtatanggol. Sa loob ng 2 years na magkasama kami ay marami akong nakitang magandang attitude sa kanya. Magaganda. Sus, maganda lahat kamo. Even though she's fat, she's beautiful, matalino, mabait. Nagbumukha siyang nerd because of her eyeglasses. I told her to wear contact lens instead of eyeglasses pero tumanggi siya dahil hindi daw siya sanay. She's plain lang kasi. Simple, but she can turn my world upside down. Are you insane? Turn my world upside down ka dyan. Nababaliw ka na ba? Pinagnanasaan mong best friend mo. Ethan, sa palagay mo ba pag sinabi mo sa kanyang nararamdaman mo, tatanggapin ka niya? Pagkausap ko sa aking sarili. Hindi mo nga alam kung gusto ka din niya. Kaya tigil-tigilan mo na yung pag-iilusyon mo dyan sa kaibigan mo. Masasayang lang ang pinagsamahan nyo sa loob ng 2 taon. Bulong ng isip ko. Yes, nagdadalawang isip ako. Pero kung gusto niya din pala ako, paano naman? Halos lahat ng babae nagkakandara pa sa akin. Malay mo, siya din. Hay, buhay nga naman oh. Ang daming komplikasyon. Ako sa gate ng campus namin nang may narinig akong nagbubulungan. Nakakahiya siya kahapon. Pinahiya siya ni Steph sa harap ng maraming tao. Hay nako, bakit di niya kaya try mag-diet no? Si Steph pa naman ang nakabanggaan niya. Paniguradong hindi siya titigilan ni Steph hanggat hindi nakakaganti yun. Karamihan sa mga nakakabanggaan ni Steph nagda-drop out. Diyos pe, umagang-umagang puro chismisan ang naririnig ko. Hindi ko na lang masyadong dinibdib yung mga pinagsasabi nila
at dumiretso na ako papuntang room ko. At hanggang sa pagbukas ko ng pintuan, hindi ko inaasahang may bubuhos na tubig sa akin. "Oh God! Look at Anaya! She's wet!" sabi nung isa kong kaklase. "She deserve it. Hindi niya kasi alam kung sinong kinalaban niya. Kawawa ka naman, Anaya." Nangaasar na sabi niya. "Mga siraulo tong mga to. Sinong may gawa nito?" Loob ng 2 years na pinagsamahan namin ni Beshi ay puro pambubuli at pagpaparinig lang ang ginagawa sa akin. Pero ngayon, look, below the belt na. Wala man lang ni isa sa kanila ang tumulong. Ang kapal talaga ng mga muka, mga walang konsensya. Ramdam ko na nilalamig na ako. Naka-aircon kasi ang room namin, plus nangingilid na ang mga luha ko. Basa na nga, napahiya pa ako. Nag-walkout ako at kinuha ko ang phone ko sa bag. Nag-text ako kay Ethan. "Where are you? I need you ASAP." Dumiretso ako sa field. Doon kasi ang tambayan namin ni Ethan. Wala akong pakialam kahit pinagtitingin at pinagtatawanan ako ng mga tao. Umupo ako sa may bench. Tsaka ako ibinuhos yung luha ko na pinipigilan ko kanina. Hanggang sa naramdaman ko ang aking phone na nagbabibrate. "Room, why? Ikaw nasan ka?" Nag-reply ako. "Nasa field. Puntahan mo ko." Mag-uumpisa na ang prof namin mag-discuss nang biglang may nag-text sa akin. Bigla akong kinabahan dahil si Anaya pala ang nag-text. Baka may nangyaring masama sa kanya. Hindi naman magte-texto ng ganito kung hindi importante. Nag-reply ako. "Nasa field." Dali-dali akong tumayo at walang paalam sa prof ko na lalabas ako. Lakad takbo ang ginawa ko para makarating lamang doon. Then I saw her, sitting and she's wet. Para siyang basang sisiw. The fuck? Bulong ko tsaka ako napahilamo sa sarili ko. Dali-dali ko siyang nilapitan. Umupo ako sa tabi niya. "God, Cindy, what happened? Why are you wet?" Pasigaw na sabi ko sa kanya. Ganito ako kapag nagugulat. Natatawag ko siya sa pangalawa niyang pangalan. I'm shocked. She's crying. Basang-basa pa ang buong uniform niya. Ako nakatiis at niyakap ko siya. Sabi na kasing ayokong umiiyak siya pag nalaman ko lang kung sinong gumawa nito. "Tahan na, ihahatid na kita sa inyo." Alok ko sa kanya. "Hindi pwede. Nandun si mama. Mag-freak out yun pag nakita niya akong basa at baka sumugod pa sa school yun. Then come with me sa kondo ko. Doon ka mag-shower at magpalit ng damit. Magkakasakit ka niyan eh." Nag-aalalang sabi ko. "Ano ba? Nakakahiya naman sa'yo. Dito na lang ako. Matutuyo naman siguro to hanggang mamaya." Ang kulit mo rin no? Pag hindi ka nagpalit ng damit mo, magkakasakit ka. At pag nagkasakit ka, mangangayayat ka. Gusto mo ba yun? Nangaasar na sabi ko. "Sira, wala na akong pag-asang pumayat no?" Then she smiled. "Hay nako, kahit na pa. Tara na nga, pabebe ka pa eh." No choice din siya kundi sumama sa akin. Malakas ako dyan eh. Punta na kami sa kondo ni Ethan gamit itong blue Genesis niya. Wala kaming imikan habang nasa biyahe hanggang sa marating namin itong kondo niya. Napaka-manly, malinis, maganda at maaliwalas. Makikita mo talaga na mayaman siya kasi lahat ng mga gamit dito, mapa-gadgets, appliances ay mamahalin. Tinuro niya sa akin yung CR. "May towel na dyan," sabi niya. Nagbabad ako sa bathtub niya. Napakadami palang nilalagay ni Beshi sa katawan niya. Pupunas ako ng towel nang biglang kumatok si Ethan. "Oh, ito yung t-shirt," sigaw niya. Nagtago muna ako sa likod ng banyo bago ko binuksan ang pinto. Aba, kahit naman hindi ako sexy, babae pa din ako no? At lalaki siya. "Salamat ha." Pagkakuha ko dun sa shirt. "Nagawa niyo ba yung pinapagawa ko?" Tanong ko sa dalawang lalaki na nasa harapan ko. "Oo naman, magaling ata kami at talagang napahiya siya," sabi ng kausap ko. "Yes, ako nga to, si Steph. Ako ang may pakana kung bakit basang-basa si Anaya kaninang umaga.
Well, she deserved it. After what they did to me, kulang pa yan. Makikita nila. Umpisa pa lang yan. Hinako sa banyo nang biglang may bumukas nito. Katabi lang kasi ng salas ang CR. Nakita ko si Anaya na suot ang t-shirt kong kulay itim. Buti na lang at big size yun kaysa sa kanya. But wait, wala ba siyang undergarment? Of course wala, no? Basang-basa kaya ang damit niya. Napahilamos ako sa sarili kong isip. Kitang-kita ko kung anong bumabakat sa t-shirt na suot niya. Bakit nga ba nakalimutan ko? Tumayo ako at pumunta ng kwarto ko. Kinuha ko ang bagong towel at saka kinuha ko yung phone ko. Pagkalabas ko ay nakita ko siya na nasa may kitchen counter. Umiinom ng tubig. Inihagis ko sa kanya yung towel na dala ko. Ipangtakip mo nga yan. Walang ganang sabi ko. Salamat. I saw her at nag-blush siya. Ilang minuto lang ang nakalipas nang biglang may nag-doorbell. Alam ko naman kung sino to kaya agad akong binuksan ang pinto. Asa na po? May dala siyang laundry basket na maliit. Can you lend me please your wet clothes? Ipapalaundry ko lang. Sabi ko sa kanya. Nasa kitchen counter pa rin siya. Okay, sige. Wait a second. Tsaka na siya pumuntang CR para kuhanin ang damit. Oh, sabi niya sa akin. Kinuha ko at ibinigay ko kay ating naglo-laundry. After noon ay nagkatinginan kami ni Anaya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. She's turning me on, literally. Parang hindi ko na kayang pigilan. Kusang naglakad ang paa ko papalapit sa kanya. Si Anaya naman ay paunti-unting umaatras hanggang sa nakasandal na siya sa pader. Nakasandal ako ngayon sa pader habang yung dalawang kamay niya ay nakadikit din. Unti-unting bumaba ang ulo niya patungo sa labi ko. Nakakagulat dahil sa loob ng ilang taon na magkasama kami, ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko ito. At first, I didn't respond. Nang nagpupumilit na siya, dun pa lang ako bumigay. Nangakatog ang tuhod ko dahil first time ko to. And worst, sa best friend ko pa. Pero nang naglalakbay na ang kanyang mga kamay sa aking katawan, dun ko pa lang siya biglang itinulak. I'm not yet ready. Hindi ko nga alam kung bakit niya ako biglang hinalikan. Gusto niya ba talaga ako? O dala lamang ng kamunduhan? Para siyang natauhan sa pagtulak ko sa kanya. Sorry, nauutal na sabi niya. Biglang namuo ang luha ko sa mga mata. Tsaka ko siya sinampal. Nagagalit ako at hindi ko alam kung bakit. Sa loob ng 2 taon ay walang ibang pinakita sa akin si Ethan kundi ang kabutihan. Kahit sinong babae mai-inlove talaga sa kanya. Aminado ako na nafo-fall na ako. Pero pinipigilan ko. Ayoko kasing umasa. Alam ko naman na kaibigan lamang ang tingin niya sa akin. Bakit kaya ganun? Napaka-unfair ng buhay. Porket ba mataba ka ay wala ka ng karapatang magmahal? Hindi ka na pa pwedeng mahalin? Likan ko ang mga alaala namin mula nung una kaming magkakilala. Lahat ng yun. After the incident ay hindi na ako nagpahatid sa kanya pa uwi. Buti na lang ay agad na dumating ang damit ko. Pagkatapos niyang sabihin yung since day one, bigla na lang nag-unahang magpataka ng mga luha ko. So, yung mga pinagsasabi niya sa akin na akala ko'y kalokohan lang, totoo pala. Ang tanga mo, Anaya. Kaya pala sobrang sweet niya. Lagi niya akong pinagtatanggol, hatid sundo. Yung mga titig niya sa akin parang may gustong ipahiwatig. Sa loob ng 2 years ay nakaya niyang itago sa akin yun. Ang sabihin sa akin gusto niya ako sa biglaang paraan ay talagang nakakagulantang sa akin. Akala ko, ganun lang talaga siya. Nandito ako ngayon sa kwarto ko. Iniisip ko pa lang yung mga nangyari para na akong maiiyak ulit. The feeling is mutual. Kaya pala hindi mo na kailangang pigilan yung nararamdaman mo, sabi ng isip ko. Tuk ko ang pader. Anong gagawin ko? Mali yata na nagtapat ako. Lalayo na ba siya sa akin? I-imaginein ko palang na wala siya sa buhay ko, parang ang hirap.
Those smiles, her face, her laugh. She's my everything. Kinuha ko ang phone ko tsaka ko siya tinawagan. Ilang segundo lang mula nung nag-ring. Parehas na hindi makatulog si Anaya at Ethan. Ilang posisyon na nga ang ginawa ay hindi pa rin sila makatulog. Si Ethan ay bigla na lang tatayo, maglalakad-lakad sa room niya tapos biglang hihiga ulit sa kama. Si Anaya naman ay uupo sa kama, tapos biglang magtatakip ng unan, tapos hihiga na naman, dadapa, titihaya at sa side view. Hay, nakakahilo. Puso nga naman, pag tumibok kahit anong pigil na gawin mo, wala kang magagawa. Sa kabilang banda naman, si Steph ay nag-iisip ng plano para mapahiya na naman si Anaya. Nakaupo siya sa study table niya. Nakalagay pa yung 2 kamay niya sa baba. Mukha talaga siyang nag-iisip. Kawawang Anaya. Nag-aayos na ako para pumasok sa school nang biglang sumigaw si Mama. Princess, hindi ka pa ba tapos? Ethan is here. Talaga naman, ang agang nambubulabog. At pati naman itong si Mama. Princess pa din talagang tawag sa akin kahit napakalaki ko na. Pero deep inside, gusto mong nandito siya, di ba? After kong mag-ayos ay bumaba na ako. Nakita ko si Ethan na nakaupo sa sofa namin. May dala pang flowers. Is he courting me o peace offering? Flowers for you, Anaya. Abot niya sa akin sabay beso. Thank you. Kaswal kong sagot. About yesterday? Tara, let's eat. Iniba ko ang usapan. Tsaka ko siya hinila papuntang kitchen. Sa kamay ko siya hinawakan, so ang resulta ay para kaming magkalo-holding hands. Naabutan namin si Mama na naghahanda ng breakfast. Bongga yata ang pagsundo mo ngayon, iho ah. May dala ka pang bulaklak. Sabay kurot sa akin ni Mama. Aray, naman. Tsaka ako sumimangot. Para po gumanda po ang mood ni Anaya, tita. Tsaka siya nag-smile sa akin. I smiled back. Sabihin mo kinikilig ka. Magkatabi kami ng upuan ni Ethan habang si Mama naman ang nasa harapan namin. Habang kumakain ay nag-uusap-usap sila. Ipas ang 1 linggo na puro date kami ni Ethan. Labas dito, labas doon, kain dito at kain doon. At hindi lamang yun ang nangyari. Tuloy-tuloy ang pambubuli na ginagawa sa akin. At alam ko kung sinong nasa likod nito. Hindi ko nga lang alam kung ano ba kami ngayon ni Ethan. Para kaming mag-on na hindi naman. Actually, ngayon ay susunduin niya ako dito sa bahay at mag-overnight kami sa isang resort. Nagtapat siya sa akin at sinabi niya na gusto daw niyang sulitin yung mga panahon na magkasama kami. 2 taon ang nasayang sa amin kaya gusto niyang punan yung mga panahon na yun. Nire-ready ko na ang maleta na dadalhin ko para sa overnight namin. Pagkatapos ay bumaba na ako, dala ang maleta ko. Laking gulat ko nang nandun na pala si Ethan, kausap si Mama. Napatingin sa akin si Ethan at nag-smile. After kong mahanda yung food ay pinuntahan ko sila sa salas. After the breakfast, tsaka konting kwentuhan ay umalis na kaming 2. Malapit na kami sa resort nang muli kong tingnan si Anaya. She's still sleeping. So beautiful. Isang high-class resort ang pupuntahan namin. Nagkataon lang na puno. Marami kasing dumadayo doon. May mga foreigner, artista, and many more. I only have 24 days left. Gusto kong iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Alam kong masasaktan siya pag dumating yung araw na iiwan ko siya. Masasaktan din ako doble pa. Kung kailan okay na ang lahat sa amin ay doon naman biglang may mangyayaring ganito. Hanggang sa nagbalik ang alaala ko sa naging usapan namin ni Steph. What's the condition? Kinakabahang tanong ko. Leave Anaya alone and be mine. Dumb Steph. Pag ba pumayag ako, wala nang mananakit at mamubulis sa kanya? Tanong ko. Yup, sisiguraduhin ko yun. Okay, give me a month. I can't leave her ng basta-basta. Akala kong masaya at makabuluhan naming bakasyong 2 ni Ethan ay mauuwi lang pala sa wala.
pananakit sa akin. Mas masakit pa kesa yung nabubuli ako sa school. Dahil magdamag na hindi umuwi si Ethan sa unit namin. Pero nung paglabas ko ng umaga, nakita ko siya kasama si Steph at naghalikan pa sila. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero para sa akin, hindi ko para matuhin ang kung ano man ang sarili ko. Kailangan mahuli ko ang worth ko. At alam ko na kailangan kong umalis sa lugar na to. Pag alis ko, dala-dala ko lahat ang gamit ko. Hanggang sa may nakasalubong akong isang lalaki. Siya yung lalaki na nakatagpo ko din sa bar kahapon nung nagpunta kami ni Ethan. As if analyzing my whole body. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Pero nung sinabi niya sa akin na kaya niya akong hinatid sa bahay, sumama ako sa kanya kahit hindi ko siya kilala. Pasok ko sa unit ay hinanap ko agad si Anaya. Chinek ko yung kwarto, banyo, CR, salas at iba pang bahagi ng unit pero wala siya. Where did she go? This is all my fault. Pagtingin ko sa phone dahil ang daming missed calls at saka text, kinuha ko ang phone ko at dinaya lang number ni Anaya. Pero talagang hindi ko siya makontak. Cannot be reached pa siya. Baka naman umuwi na siya? I called Tita. Hello po, Tita? Yes, Iho, bakit? Nakauwi na po ba si Cindy? Oh, akala ko ba'y kasama mo si Anaya? Nandito na kami sa tapat ng bahay namin. So, ito palang bahay nyo? Sabi niya habang tinatanggal ang seatbelt niya. Yup. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong niya. Hay, naalala ko tuloy si Ethan. Yan din ang sinabi niya nung unang punta niya dito sa bahay namin. Sure, pasok ka. Let's go. Nag-aalang ang tanong ko. It's my pleasure. Sagot niya ng seryoso habang nakatingin sa mga mata ko. Bakit parang may something? The way na tumingin siya ay parang may nakikita akong lungkot at sakit sa mga mata niya. Kanina ko lang siya nakilala, pero parang pakiramdam ko ay ang tagal-tagal na. Pagpasok namin sa bahay ay sinalubong agad kami ni Yaya. Nasaan ho si Mama? Tanong ko. Umalis po, ma'am. Pumuntang New Year, kanina lang pong madaling araw umalis. Ay, ganun ho ba? Sige, pakigawa naman kami ng makakain ni, Tila nakuha niya ang mensahe ko na hindi ko alam ang pangalan niya. Steve Lacroix. Sagot niya. Yeah, Steve. Tuloy ko sa sinasabi ko kanina. Lacroix? Sounds familiar. San ko nga ba narinig yun? After we eat and had a little chit-chat, I found out na madaldal din pala siya. I guess I have to go, sabi niya. O sige, maraming salamat ulit ha sa paghatid mo sa akin dito. Sincere na sabi ko. No problem. Besides, nabusog naman ako. Then he laughed. Ikaw talaga. Kung pagkain lang din ang habol mo, bisita ka dito minsan, ipagbe-bake kita. Really? That's great. Can I get your number? Wala naman sigurong masama kung ibibigay ko. Okay. Inabot niya sa akin ang phone niya at tinype ko naman ang number ko. Then he smiled. Hatid na kita sa gate. Okay, salamat. Thank you saan? Nagtatakang tanong ko. Naglalakad na kami papuntang gate. Thank you sa paghatid mo sa akin papuntang gate. At saka, pabitin siya. At saka, tanong ko naman. At saka sa pagkain. Malalim na buntong hininga niya ang panakawalan niya. Sige na. Alis ka na. Kumukota ka na dito sa amin. You're funny, ha? Okay, I'll go ahead. Tsaka na siya sumakay sa kotse niya. Take care. Yes, I will. Strange, ha? Kakikilala pa lang pero parang ang tagal na naming magkakilala. Pwede ba yun? Lacroix. Familiar talaga sa akin. Pa lang ako sa gate ng SPC nang makita ko si Ethan na nakatayo dun sa gilid. Yes, he's been calling and texting since yesterday. Ayoko siyang makausap. Ayokong basahin ang mga text niya pagkatapos ng ginawa niya. Magsama sila ng malanding Steph na yun. Hanggang sa tuloy-tuloy lang siya ng pagtawag sa akin
And then he grabbed my left arm. Oh, nandyan ka pala. Naiinsultong sabi ko. Hindi ko ugali ang magtaray pero sobrang sakit kasi ng ginawa niya. Kaya tama lang sa kanya to. Kanina pa kita tinatawag. Sigaw niya. Oh, ako pala yun? Akala ko iba. In-emphasize ko talaga yung iba nang matauhan siya. Anaya, look. I'm sorry kung bigla akong nawala sa bar. Pag-uumpisa niya nang biglang may nagsalita. Oh, hi honey. Tapos bigla niyang hinalikan si Ethan sa labi. He was shocked. Sa pagtataray ko o sa paghalik sa kanya ni Steph, mga walang hiya sila. Tinawag niya ako ulit. I have to go. May klase pa kasi ako, best friend. And by the way, congrats sa bago mong forever. Then I walked away. Brave enough to control your feelings, ha? Para akong unti-unting sinasaksak. Akala ko okay na ang lahat. Masaya kaming pumunta ng resort tapos ngayon, look at us. Grabe namang manakit ang tadhana. Naghuna ang tumulo ang luha ko. Wala nang Ethan sa buhay ko. Mag-isa na naman ako. Tulad nung bago ko pa siyang makilala. Nasayang lang ang lahat ng pinagsamahan namin. Tapos ang lahat ng naranasan ko dahil sa pagiging mataba ko. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko para gawin na to. After 3 years, nandito ako ngayon sa New York. Ako na ang bagong CEO ng kumpanya namin. Bala ko nga magtayo ng branch sa Philippines. Gusto kong ipakita sa lahat kung ano at sino na ako ngayon. Isang bagong Anaya na hindi mo lubos aakalain na makatutungtong sa kinaroroonan ko ngayon. Maganda, sexy, mayaman, matalino at higit sa lahat ay palaban. Pagkatapos kong makagraduate sa SPC ay lumipad kaagad kami ni Mama dito sa New York. Dito na kami nanirahan dahil gusto kong makalimutan yung bangungot ng nakakaraan ko. I'm doing good and well here. Thank you sa gym instructor ko. He helped me a lot para ma-reach yung gandong katawan. Look at me now. Ibang-iba na sa dati. Leslie, come here. Tawag ko sa sekretarya ko. Ano po yun, ma'am? Tanong niya nang makalapit siya sa table ko. Maghanap ka nga ng lot for sale na malapit sa De La Cruz Group of Companies. Mas maganda sa katapat mismo ng kumpanya nila. Halos lahat ng trabahador ko ay Pilipino. Bukod sa makakatulong ako sa mga kapwa ko Pinoy dito, at least hindi na ako mahihirapang makitungo kasi isa-isa lang kami ng pinagmulan. Yes ma'am, right away. Tsaka na siya bumalik sa pwesto niya. Let the game begin. Bro, bakit ka tahimik dyan? Nabigla ako. Anong ginagawa ng siraulong to dito? What are you doing here? Bored kong sabi. Masama bang bisitahin ka? Tsaka siyang ngumiti ng nakakaloko. Wala akong sakit bro, kaya hindi mo ko kailangang bisitahin no? Sagot ko naman. Umupo siya sa harap ng lamesa ko. Kamusta ang pagiging CEO? Tara, mang chicks naman tayo. Sabay tapik niya sa akin. Bro, marami akong papeles na kailangan gawin dito. Huwag kang manggulo. Sabay batok sa kanya tapos tumayo ako. Mukha ka ng zombie. Magsimula ka nang pumunta dito sa New York, di ka na sumasama sa amin lumabas. Aba bro, mababaog ka niyan. Mag-exercise ka naman, baka palyado ka na. Kantsaw niya. Napatawa ako. Gago talaga tong kaibigan kong to. Hindi na nagbago. Loko-loko pa din. After graduation na ilumipad na ako dito sa New York. Pa itong mga siraulong to, sumama. Hindi daw masaya kapag kulang. Mga baliw talaga. Kaya heto sila ngayon at nambubulabog dito sa office ko. Niluwagan ko ang necktie ko. Okay, gimmick tayo mamaya. Finally ay makakapag-unwind na din ako. Pag kasi wala akong nagagawa, naiisip ko siya. Yung smile niya, the way she talk, laugh, napakagandang pakinggan. Ayan ka na naman, Steve. Hinahanap-hanap mo na naman siya. Bakit kasi bigla na lang siyang nawala ng parang bula after graduation? Saan kaya siya nagpunta? Hay, heto na naman ako. Nababaliw kakaisip sa kanya. Dom, Anaya, where are you?
Dito kami ngayon sa paborito naming bar sa New York. Nakapwesto kami sa may malapit sa stage. Nagiinuman, tawanan. And the best kasi sa bar na to ay yung mga nagagandahang dilag na kapwa Pilipino din. Hindi ito yung typical na bar na puro malalaswa. Ito yung klase ng bar na mag-e-enjoy ka talaga. Kasi e-entertainin ka lang ng maayos. Kaya parang nasa Pilipinas lang din kami. Nang magsisimula na ang show ay nagsalita ang MC. Dahil anniversary ng Dincy Bar, nandito ngayon ang owner para magpasalamat dahil sa patuloy na pagtangkilik nyo. Please welcome Miss Ferrer. Nagpalakpakan at naghiyawan ng mga tao. May magandang babae na lumabas sa stage. Hapit na hapit ang suot niya na mini black dress. Grabe ang hubog ng katawan niya. Sobrang perfect. Yung legs niya, ang puti at ang kinis. Is she the owner? Wala sa loob na tanong ko sa mga kasama ko habang nakatingin pa rin sa babae. Oo dude, lagi ka kasing wala. Hindi mo na nakilala si Miss Ferrer. Maganda na, sexy na, sobrang bait pa. Para siyang anghel na bumaba sa lupa. Sabi ni Ken. Miss Ferrer? Wala ba siyang first name? Ayaw ipasabi dude. Gusto kasi niya yun ang tawag sa kanya. Kibit balikat na sagot ni Kent. Napatitig na lang ulit ako sa babaeng nasa harapan namin. Parang may something sa kanya. Parang nagkita na kami. Hindi ko lang alam kung saan at kailan. Good evening ladies and gentlemen. Nag-e-enjoy ba kayo? Well, mag-e-enjoy kayo tonight. Dahil first anniversary namin ngayon. Every 2 buckets of beer na o-orderin nyo, may free 1 bucket kayo. Pasalamat ko yan sa patuloy na pagpunta nyo dito lagi sa bar. Again, thank you so much. Enjoy the night, everyone. Mahabang sabi niya. Then she smiled sweetly. Tapos, umalis na siya ng stage. It's been 2 weeks. Nang magkita kami ni Steve sa bar ko. Back to normal pero may Steve na sa tabi ko. Hindi na ako mag-isa. Leslie? Tawag ko sa sekretary ko. Yes, ma'am. Tanong niya. Kamusta ang pinapagawa ko? Nakahanap ka ba ng lot para sa company natin? Yes, ma'am. Sa harap po mismo ng De La Cruz Group of Companies. Good. Pauumpisahan ko na ho ba ang pagpapagawa ng building? Yes. Bilisan mo ang pagpapagawa dahil gusto kong matapos ito kaagad. Malapit yun ang pagbayaran lahat ng kasalanan niyo sa akin. Natigil ako sa pag-iisip nang biglang may kumatok. Come in, sabi ko. Iniluwa ng pinto si Steve. Looking hot sa suot niyang polo shirt na black and shorts na medyo fitted sa kanya. Sobrang kita sa suot niya na sobrang ganda ng katawan niya. What? Wait. Pinagnanasaan mo ba si Steve, self? Bulong ng isip ko. Hi, pretty. Bati niya sa akin. Hello, handsome. Bati ko rin naman sa kanya. Flowers for you. Masuyong sabi niya sabay bigay ng bouquet ng red roses. Oh my God, Steve. Thank you. Hindi ko to in-expect. Is he courting me? You're welcome, pretty. Nakangiting sabi niya tsaka umupo sa chair na nasa harap ng lamesa ko. Oh, buti na padalaw ka. Tanong ko. Namiss kita. Bawal ba? Tanong niya. Wala akong sinabi no. Ikaw talaga. Wala ka nang ginawa kundi maging sweet sa akin. Wala ka bang ginagawa sa office mo? Wala eh. Pinakancel ko lahat eh. What? Napalaki ang mata ko. What's wrong with that? I want to be with you. Sabay hawak sa kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. This past few weeks na magkasama kami ay naging maganda ang mga araw ko. Lagi niya akong napapatawa. Kahit papaano ay nakalimutan ko yung sakit ng nakaraan ko. Thanks to him. Oo na, ipapakancel ko din lahat ng sakin para man lang makabawi ako sa'yo. Sa bahay ko na lang tatapusin to. Sabay ligpit na gamit ko nang pinigilan niya ako. No, dito lang tayo. Panonoorin kita. It's okay. Sabay haplos sa pisngi ko. Pero
pagtutol ko. It's okay. Basta nakikita at nakakasama kita ay masaya na ako. Then he smiled. Oh my God. Maloloko talaga ako dito. Paano ako magtatrabaho nito kung nandito siya sa harapan ko at nakatitig sa akin? Nga ang ginawa namin. Habang nagtatrabaho ako ay pinapanood niya ako. Nag-lunch kami sa mismong office din. Nagpabili lang kami ng food kay Leslie. Desidido talaga siya na bantayan akong maghapon. Tahimik lang siya. Kikibo lang siya para tanungin kung okay pa ba ako. Hindi pa ba ako pagod o kung may gusto ba akong kainin. Hay, napaka-sweet niya. Grabe. Aminado akong kinikilig ako. Pero hindi naman ganun kadali. Kasi 5 PM na ako natapos. Tinignan ko siya at nakatulong na pala siya sa kahihintay sa akin. Sobrang gwapo niya. Kay sarap niyang pagmasdan. Kusa na lamang gumalaw ang kamay ko at hinaplos ang makinis niyang muka. Ako nang naramdaman kong may humawak ng muka ko. Pagkita ko ay si Sydney pala. Si Anaya. Titig na titig siya sa akin. Nai-inlove na ba siya? Ako na ba ang mahal niya? Nung umiyak siya sa bar, the way na tumitig siya sa ex niya ay parang hindi pa rin siya nakaka-move on. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Makinis ba ang mukha ko? Nakangiting tanong ko sa kanya. Para naman siyang nagulat. Hindi niya siguro ine-expect na magigising ako. Nagbablush siya. Hay, ang ganda niya talaga. Lalo pa ngayon na pumayat siya. Are you done? Tanong ko na lang. Hindi makasagot eh. Oo, let's go. Tsaka siyang umiti ng pilit. Nahiya siguro kasi nahuli ko siya. Napaka-cute niya talaga. Kulit-kulit talaga ni Steph. Hindi niya ako tinatantanan. Noong nakaraan ay nagpakalasing siya sa bar at dahil wala siyang kasama dito sa New York ay ako na ang sumundo sa kanya. Pero hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung magandang babae. Yung ngiti niya ay parang nakita ko na. Hay nako, nag-iilusyon ka na naman, Ethan. Nasa kalagitnaan ako ng pagmumuni-muni ko nang biglang may kumatok sa pintuan ko. Come in, sabi ko. Sir, may kailangan lang po akong ipaperma sa papeles sa inyo. Magalang nasabi ng sekretary ko. Okay, ilapag mo dito. Sumasakit na naman ang ulo ko. Sobrang daming kailangan permahan at basahin na papeles. Kulang na lang ay dito ako matulog. Lumipad ako dito sa New York para ayusin ang pagpapatakbo dito sa branch namin. Ang main branch kasi ay nasa Pilipinas. Napapitlag ako nang biglang may humalik sa pisngi ko. Hi, hon. Maakit na sabi ni Steph. Ano namang ginagawa mo dito? Niluwagan ko ang tie ko. Parang bigla kasi akong nasikipan. Bakit? Parang hindi naman natin to ginagawa ah. Tsaka niya ako hinalikan sa liig. Steph, stop it. Hirap na sabi ko. Bakit? Lalaki lang ako. Natutukso. Lalo na sa pang-aakit niya sa akin. Come on, hon. I want you. Malanding sabi niya. Masakit ang ulo ko. Umalis ka na nga. Pagtataboy ko sa kanya. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang ganda at ang kinis ng kanyang katawan. Naku, Ethan, hindi ka na ba nasanay? Ilang beses niya na bang ginawa sa'yo yan? 3rd or 4th? Pero parehas pa rin ang epekto nito sa akin. Magsimula nang nalaman kong may nangyari sa amin sa resort namin. Parang pakiramdam ko, cargo ko siya. Lahat ng gusto niya ay hindi ko magawang tanggihan. Unti-unti siyang lumapit sa akin at hinalikan ako. Gugo nang hindi nakakasama si Anaya. I missed her so much like hell. I am here at the Philippines. I have some stuff to do. Nandito kasi ang main branch namin. Minamadali ko na nga ang trabaho ko dito para lang makabalik na ako ng New York. Marami akong gustong gawin kasama siya. Nagkakausap naman kami lagi sa phone. I called her every night, asking, how is she? Okay lang naman daw. Tinatanong kung kailan ang balik ko. Hindi ko naman masabi kung kailan ako makakabalik.
Ramdam ko yung pagkatamlay ng boses niya. Malinaw na malinaw sa isipan ni Anaya ang gusto niyang paghihiganti. Laban kay Steph at ganoon din kay Ethan. Kailan ang opening ng branch natin? Tanong ko kay Leslie. Ma'am, sa Wednesday po. Sagot niya. Okay, I want that day to be perfect. Sabi ko. Yes, ma'am. Sabi niya din naman. I remember Ethan. Ano kayang magiging expression niya pag nalaman niya na ako si Anaya? Nang mapagplanuhan kong maghiganti sa kanya, alam ko na ang mga susunod kong gagawin. At isa na nga doon, ang magstay kami sa isang beach resort doon sa may Bataan. Niyaya niya ako noon na mag-overnight. And this is our last night. Last night together. Nakaupo kami sa isang tabing dagat. Pinagmamasdan ng alon. Damang-dama namin ang malamig na simoy ng hangin. You can't love me, Ethan. Mariin na sabi ko sa kanya. Tiningnan ko siya sa mga mata. Why? Nagtatakang tanong niya. Someday, you'll know. I enjoyed every second that we are together. Those kisses we made, I wish they are real. Nagdadramang sabi ko. Hindi ko alam kung nagdadrama-dramahan ba talaga ako o totoo ang mga salitang binibitawan ko. Sa mga nakalipas na buwan, nakasama ko siya habang nasa isip ko ang paghihiganti. Parang limot ko na din nga ang sakit na ginawa niya sa akin. Tulad ng sinabi niya. Dadandahanin niya kaming dalawa. Dating, sleeping in the same bed, but we did not have a sexual intercourse. He respect me like the way he do last year. I thought everything is perfect. This is it. This is the goodbye. May inabot akong maliit na envelope sa kanya. Binuksan niya iyon. Nagulat siya sa nakita niya. Picture nila ni Steph na magkatabi sa kama at walang samplot. Someone sent me those photos in my office. Mapait na sabi ko. Sa mga nalalabing araw ng paghihiganti ko sa kanya, alam ko sa sarili kong nahuhulog ako sa aking ginawang bitag. I thought you loved me. Pero ano to? Tsaka ako tumawa. I look at him at para siyang natulala. Yes, I do love you. Who the hell sent these pictures to you? Galit na sabi niya. I don't know. Tsaka ako napapikit. Huwag kang iiyak, Anaya. Hindi ka pa nasanay. Malabo talaga na maging kayo ulit. Malabong malabo. Sana si Steve na lang ang minahal mo. Nang dahil ba dito, kaya mo nasabi na hindi kita pwedeng mahalin? Kakasabi ko lang na mahal kita. Seryosong sabi niya. You're telling me that you love me, yet you are doing something behind my back? Napataas na ang boses ko. You did it again, Ethan. Again. Parang any moment ay tutulo na ang luha ko. Konting tiis na lang, Anaya. Look, let me explain. Explain. I will listen. Halos pabulong na sabi ko. Pababayaan kitang mag-explain ngayon. Makikinig ako. Steph asked me to go out. May importante daw siyang sasabihin. Last na lamang daw na pagkikita namin yun, kaya pumayag na ako. Nagkita kami sa isang bar. She offered me a drink. Tumanggi ako kasi alcohol siya. But she insisted. Last na lang daw kaya pinagbigyan ko na siya. Habang umiinom kami, nagsusorry siya na hindi niya na daw ako guguluhin. Sabi ko sa kanya na makakahanap din siya ng lalaking mamahalin siya. Yung lalaking deserve ang pagmamahal na nilalaan niya. He stopped. Tapos, naghihintay ako kung paano sila napunta sa kama at nagpakaligaya. I didn't know. Everything went blurred. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kwarto niya. At worst, pagising ko, we are both naked. Nakayukong sabi niya. How come na hindi mo alam? Ano yun? Naglagi siya ng pampatulog sa alak mo? Naiinis na sabi ko sa kanya. Sabihin mo, you are drunk, kaya humantok kayo sa kama.
Stop telling lies. Isip-isip ko. I don't know. Hindi ko ginusto yun. God knows how much I love you. Kaya bakit ako igagawa ng ikakasakit mo? Sabi niya. Yeah, bakit ka nga ba gumagawa ng ikinakasakit ko? Makahulugang sabi ko. Tumahimik siya. I guess this is it. This is the end, Ethan. Sabi ko nang nakapikit. Hindi siya umimik at nakayuko lamang. Konti na lang, Anaya. Don't cry. Bagloob ko sa aking sarili. Is this really the end? Malungkot na sabi niya tsaka niya ako tiningnan sa mata. Hindi ko alam kung anong ekspresyon ang nasa mata niya. I took a deep breath. Yes, this is the end. Then a tear fall from his eyes. Tama nga ba ang nakita ko? Nagtiwala ako sa kanya. I give her a last chance. Naniwala ako na hindi niya ako guguluhin. But, what is this? Nagtagumpay ka na naman. Nagawa mo na namang palayuin sa akin. Ang babaeng kakikilala ko lang. Nandito ako ngayon sa office. After what happened nung nasa beach kami. Hindi ako makatulog and worst, hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Everything's good. Okay na sana eh. Kahit hindi kami officially, alam ko at ramdam ko na gusto niya ako. Pero bakit siya bumitaw? Masisiraan na yata ako ng bait. Those photos, yun ang may kasalanan. Hindi ko na palalampasin to. I dialed Steph's number. Hello? Painosenteng sagot niya. Come to my office. Let's talk. May authority na sabi ko. Okay, I'll be there. Sabi niya, tsaka binaba na ang telepono. Sinasagad mo ko? Now, you'll see the bad side of me. Kahit ganun, sa loob ng halos 6 na buwan na magkasama kami, bakit ba tila ganito yung nararamdaman ko? Ang bigat-bigat. Parang ramdam ko ulit yung sakit nung nakaraan 3 taon. Parang gumuho ang mundo ko. Huwag mong sabihin na na-inlove ka ulit dun sa mokong na yun. Hindi ko alam. Hindi ko na-explain kung ano ang nararamdaman ko. Basta ang alam ko lang ay dapat makaganti ako. Naikuyom ko ang palad ko. Tama na, Anaya. Cheer up. Pabalik na si Steve dito sa New York. You end up everything, right? No need to think about it. Meron ka ng taong mapagbubuhusan ng sama ng loob. Ewan ko ba? Ang sabi ko, guguluhin ko ang buhay ni Ethan sa loob ng 6 na buwan. Pero bakit parang ako yata ang nabulabog? Ako at ang puso ko. Araw ng opening ng branch namin dito sa harap mismo ng De La Cruz Group of Companies. Pinili ko yung pinakamagandang gown dito sa closet ko. Isang black gown na backless tapos round neck. Yung harap pero sleeveless siya. Tsaka silver stilettos na 6 inches ang taas. Ang buhok ko ay naka-straight lang. Gusto kong magmukhang elegante sa gabing ito. Gusto ko siyang mapanganga. Dumating na nga pala si Steve. Nung nakaraang araw, ang dami niyang pasalubong sa akin galing sa Pinas. Nag-effort pa talaga siya. Ang bait-bait niya talaga sa akin. Naikwento ko din sa kanya yung mga nangyari sa amin ni Ethan. Ginagalang daw naman niya ang nararamdaman ko. Nasa sa akin daw ang desisyon. Willing daw siyang maghintay. I have received an invitation yesterday. Galing iyon sa kumpanya ng bagong tayo sa harap ng building ko. Nakasulat na ngayon daw ang opening party ng company nila and the CEO is inviting me. Really? Does he or she knows me? Anyway, total wala din naman akong gagawin ngayong gabi. Ay pupunta ako. I wear my best suit. I want to look good in that party. Baka may makilala pa akong investors. Sayang naman. Kasalukuyan akong nasa party ngayon at nakaupo sa isang lamesa na nakalaan para sa akin. May pangalan ko iyon at halos ang mga pumunta dito ay may mga partner. Well, okay lang naman. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for coming. Paninimula nung MC. May iniabot na papel yung kasama niya na nasa baba ng stage. May iniabot na papel lang kasama niya. Okay. May we now call on
The CEO of the Diamond Hotel, Miss Anaya Ferrer. Tapos nagsipalakpakan ng mga tao. Anaya Ferrer? Biglang namawis na lamang at nang malamig ang aking mga kamay. Sabay tibok ng puso ko ng mabilis. Magandang dilagang umakyat sa stage. Naka-black gown siya at lantad ang kanyang kaputian. Ang ganda ng hubog ng katawan niya. Hindi ba si Dincy yan? Bulong ng utak ko. Iba ang pagpapakilala niya sa akin. Napatayo ako bigla at kusang naglakad ang aking mga paa patungo sa stage. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang hindi ko na naririnig yung mga sinasabi niya. Yung mundo ko ay parang tumigil sa pag-ikot. So, ibig sabihin, si Cindy at si Anaya ay iisa? Pabulong kong sinabi ang pangalan niya. Parang hirap akong huminga. Paano nangyari yun? After nung speech ko kanina ay bumaba na ako ng stage at nagtungo sa labas sa may parking lot. May dala akong isang basong wine. Naiwan si Steve sa loob dahil may kausap na investors. Nakita ko siya. Lumapit ng stage at nakatitig sa akin. I took a deep breath. This is it. The truth is revealed. Sabay lagok sa wine na dala ko. Napasandal ako sa kotse ko. Pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Bulong ko ulit. Ano ba yan? Para na akong tanga dito. Sino nawala ng parang bula? May biglang nagsalita. Paglingon ko, si Ethan. Wearing his suit. He's so handsome. As always. Hindi ako kumibo. Bakit hindi mo sinabi? Papalapit siya sa akin. Wala akong makitang ekspresyon sa mukha niya. Yung aura niya, parang itim. Imagine niyo na lang po. Di na ako makaatras kasi nakasandal ako sa kotse ko. Nang makalapit siya sa akin ay hinawakan niya ng kamay ko ng mahigpit. Papatayin niya ba ako? Kinakabahan ako. Nasasaktan ako. Ano ba? Pagpumiglas ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Seryosong sabi niya. Umaalingasaw ang amoy ng alcohol sa bibig niya. Look, Ethan, you're drunk. So please, bitawan mo na ako. Kaya pala, lahat ng ginagawa mo pamilyar. Yung halik mo, yung pagbibake, yung babe, and everything. Ang nagbago lang sa'yo ay ang itsura mo. Kaya bakit hindi mo sinabi sa akin? Cindy, ha? Ginawa mo akong tanga. Ha? Sa tingin mo, hindi mo ako pinagmukhang tanga noon? Welt ako sa mga sinabi niya. Paano kita ginawang tanga? Iniiwasan mo ako noon. Bakit hindi kita iiwasan? You cheated on me and I saw it. Hindi siya nakakibo. What? Anong nakita mo? Nag-low down yung boses niya. You slept that night in the other room. Do you want me to tell you more? Tiningnan niya lamang ako. You are kissing a girl named Steph in the hallway. In front of her room to be exact. Nakayakap pa nga siya sa'yo, di ba? Oh, how sweet. I said in a sarcastic way. You saw it? Unti-unting rumihiso sa utak ko ang lahat. Oo nga pala. Nalaman pala niya. Nag-usap kami sa restaurant and pinatawad niya ako. Pinatawad mo na ako dyan, di ba? Frustrated na sabi ko. Yes, and you left me again without a reason. I closed my eyes. Huwag kang iiyak. This is the time that you are waiting for. Yung masabi mo sa kanya lahat ng ginawa niya sa'yo. Look, I will explain. Desidido niyang sabi. Nga pala, nalaman pala niya. Nag-usap kami sa restaurant and pinatawad niya ako. I almost forgot. Siya kasi ang laman ng utak ko buhat kanina. For the past few months, si Anaya na pala ang kasama ko. Ang tagal ko siyang hinintay at hinanap. Katabi ko lang pala all the time. Si Steph ang may kagagawa nito. Binlackmail ba niya ako? Sasaktan daw niya kasi si Anaya kung hindi ko siya hihiwalayan. Pero bago ko pagawin yun, siya mismo ang umiwas sa akin. I tried to talk to her pero ayaw niya. Pinuntahan ko siya sa kanila pero wala daw siya. I love her. Ngayon na nalaman kong siya si Anaya, gagawin ko ang lahat bumalik lang siya sa akin.
Nagsusumamo ako sa kanya sabay punas sa luha niya. No, just leave me alone. Tsaka niya tinanggal ang kamay ko na nasa pisngi niya. I'm sorry too, Ethan, pero hindi na natin mababalik pa ang dati. Bigla niya na lang akong tinulak. Natulala ako. Tingnan ko lang siya na umalis sa parking lot. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Sa lahat ng pagkakataon, nasasaktan ako sa tuwing maaalala ko ang relasyon namin ni Ethan dati. Pero pagkasama ko si Steve, feeling ko ligtas ako. Mahal ko na ba siya? Hay, ewan. Nagbabiyahe kami ngayon papunta sa office ko. Ihahati daw niya ako. Susunduin kita mamaya ha? Sabi niya. Matapos maipaliwanag sa akin ni Ethan ang lahat. Lahat ng dahilan kung bakit niya ako iniwan. Kahit pa nalaman ko ang totoo, hindi na ako maniniwala sa kanya. Dahil alam ko na baka pinapaikot lang niya ako. Lumapit siya sa akin. Pero sinampal ko lamang siya ang araw na sinabi niya sa akin ang totoo at gusto niyang maging kanya akong muli. Pero I realized one thing. I love the man that I have now so much. Ang dami nangyari. Sigurado na ako na siya ang mahal ko at hindi si Ethan. Pinikit ko ang mga mata ko at tuluyan na akong nakatulog. Kapanibago at walang Ethan na nanggugulo sa akin. It's been 2 months since that incident. Pero parang may parte sa puso ko na umaasang babalik siya at kukulitin ako. Hay, just focus in your work, Anaya. Don't mind him. Kumusta ang work? Masayang tanong ni Steve. Fine. Parang pagod na sabi ko. Are you tired? Tara nang umuwi. Alok niya. What are you talking about? He just smiled. Tapos, isinakay niya ako sa kotse niya. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Steve. Kukwento lang siya habang nababiyahe kami. Kailan pa ito naging madaldal? Nagtatawanan kami. Napakasarap sa pakiramdam. Pero parang may bumabagabag sa akin. Binuksan niya ang stereo at nagpasok siya ng CD. Sinabayan niya ang kantang piniplay niya. Sobrang nasyak ako at natulala ako. Ang sarap palang pakinggan ng boses niya. At saka bakit siya hindi tumitingin sa akin habang kumakanta siya? I mean, tumititig siya. Nasa biyahe ay patuloy niya akong kinakantahan. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko din ang ginagawa niya. Kaya naman tinanggal ko ang pagkakalagay ng CD at sinaksak ko ang phone ko. Ako naman ang kumanta. Hindi ko lang alam kung anong iniisip ngayon ni Steve. Pero patuloy ang pagsulyap niya sa akin. First time kong ginawa to sa kanya. Pagpasok namin ay halos malaglag ang pangako. Parang mansyon ang bahay kung nasaan kami. Do you like it? Tanong niya. No. Sagot ko habang ginagala ang paningin ko sa loob ng bahay. Oh, well I thought... No, I don't like it. Cause I love it. Kupikin ang mga mata ko. Bakit mo nga pala ito binili? At para saan? Alam ko, Anaya, nakakasagot mo lang sa akin. But I can't help but to think about a future. I bought this one. Perfect for us. Wala na talaga akong mahihiling kay Steve. Napaka-perfect niya. At sobrang mahal na mahal niya ako at ramdam ko yun. Masaya ako kapag kasama ko siya. Sobrang saya. I'd like to stay here. I love to have my future with you, Steve. Really? Ibig sabihin yan gusto mo akong makasama? As in, as your husband and you as my wife. Kumikinang ang kanyang mga mata. He really looks so damn hot. Well, yes. Oh my God, thank you. Tapos bigla niya akong binuhat at pinaikot-ikot niya ako. Sobrang saya niya. Ibibigay ko ang lahat, Anaya. Huwag ka lang mawala sa akin. Hilingin mo na kahit ano. Bilang ang pag-alis mo. Huwag mo kong iiwan kasi hindi ko kakayanin. Sabi niya. Luto ay umakyat na ako ng kwarto para tawagin siya. Dito na din kami natulog at nagpalipas ng gabi. We ate our breakfast and then nanood kami sa living room. Mga movies ang pinanood namin. As in, ganun lang kami.
Nakayakap siya sa akin tapos ako sinusubuan ko siya ng chips. I really love this feeling. Yung tipong sobrang safe ko. Yung alam kong hinding-hindi niya ako sasaktan. Gabing iyon nang umuwi kami. Hindi ko alam, pero naaksidente lang naman si Ethan. Hindi ko magawang sabihin kay Anaya ang lahat dahil baka ma-realize niyang mas mahal niya si Ethan kaysa sa akin. Kaya naman, ipinahanap ko sa sekretary ko ang sinasabing ospital kung nasaan si Mr. Ethan de la Cruz. Good. Give me the address and ako mismo ang pupunta para makita siya. Ako sa ospital ay tiningnan ko muna iyon saglit at malalim na buntlong hininga ang pinakawalan ko. This is it, Steve. After you know what is his situation, you should tell her about this. Or else, uusigin ka ng konsensya mo forever. Sabi ng utak ko. Alam ko ang room number niya kaya hindi na ako nagtanong pa sa nurse. 203. Walang tao sa labas ng kwarto niya kaya pinihit ko ang seradura. Natulos ako sa kinatatayuan ko nang makita ko siya. Ang lalaking karibal ko kay Anaya. Ako sa paligid niya. Walang tao. Humakbang ako patungo sa kinaroroonan niya. Tanging tunog lamang mula sa machine na nagbibigay buhay sa kanya ang naririnig ko. So totoo yung sinasabi ng mga pulis na tumawag. Sabi ko para namang akong timang na kinakausap ang taong walang malay. Alam ko din na nasa koma siya. Ibinigay sa akin ng sekretarya ko ang lahat ng impormasyon. Paano mo pa maaagaw si Anaya sa akin yan kung nakaratay ka dyan? Nagaguhan ng ginawa mo. Alam mo, kung gaano kasaya si Anaya sa akin ngayon, sobrang saya niya kasi hindi ko siya sinaktan tulad ng ginawa mo. Ganyan talaga ang tadhana, masyadong mapagbiro. Pero sana kaya mong labanan ng sitwasyon mo ngayon. Gumising ka, Ethan. Kasi hindi ka lang dapat kay Anaya nakatuon. Hindi lang dapat sa kanya umiikot ang mundo mo. Matutunan mo din sana ang salitang move on. Kaya dapat gumising ka. Sabihin ko kay Anaya ang kalagayan mo. Pero sana pag gumising ka, sana wag mo na siyang agawin sa akin. Tapos tumalikod na ako sa kanya at tumakbang palayo. Pagbukas ko ng pinto ay isang pamilyar na babae ang nakita ko. Siya yung babaeng kasama ni Ethan noon. Yung babaeng dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Pero kung titingnan ko ang itsura niya ngayon ay mukha siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Namamagang mata marahil dahil sa kaiiyak. Ala ko, sapat na ang magiging pagmamahal ko para kay Anaya. Pero dahil nga konektado ang panaginip niya sa nangyayari sa totoong buhay, ay hindi ko alam kung bakit. Pero bigla na lamang akong inusig ng aking konsensya. Nagalit siya sa akin nung hindi ko agad sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari kay Ethan at tungkol sa pagtawag ng mga pulis noong nagdaang gabi. Sinampal niya ako at kung ano-anong sinabi niya. Kaya naman kahit masakit para sa akin, kahit masakit ang magparaya, ay gagawin ko. Hindi siya makapaniwala. Alam kong mahal mo pa rin siya, kaya magpaparaya ako kahit masakit. Tutal kasalanan ko naman kung bakit kayo nagkaganito. Bulong niya habang nag-iempaka siya. Hindi na kita guguluhin at sana lang ay maging masaya kayo ni Ethan. Sana lang ay magising na siya. Hindi ko alam kung bakit iniwan ako ni Steve sa ganoong pagkakataon. Hindi kami nagkaintindihan. Hanggang sa nalaman kong umuwi na pala siya ng Pilipinas. Ang buwan na ako dito sa Pilipinas. 2 buwang mag-isa at walang Anaya sa tabi ko. Nandito ako sa bar at kasama ko ang mga loko-loko kong kaibigan. Hanggang sa hindi na namin kinaya. Madaling araw na din kami nagsiuwi. Mas-masa na din ako kaya kaya ko nang mag-drive. Hindi ko alam pero, hindi ko makalimutan ang nangyari sa amin ni Anaya. Akala ko magiging smooth na ang relationship namin. Pero mukhang hindi pa din pala. Ipas ang 2 taon. Hoy sister, wag mong kakalimutan umattend ng kasal namin ha. Pag hindi ka umattend, lagot ka sa akin. Sigaw ni Steph sa kabilang linya. Oo na, sus sige na. Di kayo nang may happy ending. Bakit? Inggit ka no? Sabi ko na sa'yo kami talagang para sa isa't isa. Ay sige, mang-asar ka pa. Sige na, ibababa ko na to. Busy talaga ako. I ended the call.
2 taon na ang nakalipas at ikakasal na si Steph. Nagtataka ba kayo kung bakit kami close? Siya ba naman ang makasama ko araw-araw sa ospital kakabantay kay Ethan? Di no choice kung hindi mag-usap kami. Humingi din siya ng tawad sa akin sa kabila ng mga nangyari. Kung daw magigising si Matt at ako pa rin daw ang pipiliin niya, okay na daw sa kanya at tanggap niya na daw. Pero tingnan mo, kay Ethan siya ikakasal. Oo, tama ang baso niyo. Kay Ethan siya ikakasal sa awa ng Diyos. Last year nagising din siya. Kasal ay nakita ko si Steve. May kasamang napakagandang babae. Alam kong naka-move on na siya kaya dapat ako din. Kaya naman napag-isipan kong pumunta ng bar. Pero hindi ko inaasahan na malalasing ako ng sobra ngayon. Ilang araw na iniisip kung bakit tila ba ganito ang aking nararamdaman. Masaya ako para kay Ethan at para kay Steph. At sana ka ay makahanap din ako ng lalaking para sa akin. Ngayon naman na nandito ako sa bar, may sumama sa akin para uminom. Pero tila ang bilis kong mahilo. Habang dahan-dahan niya akong ginagaya, papunta sa isang VIP room, naramdaman ko ang mga hawak niya sa akin na malalagkit. Hinalikan niya ako sa labi at inumpisahan niyang hubadin ang suot niya. Pero bigla na lang naramdaman ko na wala na sa ko ang lalaking iyon. May narinig akong kaunting komosyon pero hindi ko na mailumulat ang aking mga mata dahil sa sobrang kalasingan. Akala ko ay hindi na matatapos ang paghihirap ko sa larangan ng pag-ibig. Pero tadhana nga naman. Kahit na nakita ko kung paano bumalik ang ex ni Steve sa kanya, ay kami pa rin pala para sa isa't isa. Ngayon nga ay nasa harap na kami ng simbahan. Nakaharap sa altar. Isang pari ang nagsasalita. I thought he still loved her. Ngayon, napatunayan kung ako ang mahal niya dahil pinakasalan niya ako. That was really a surprise. Pupunan namin ang mga taong nawali kami sa isa't isa. I love you, Steve Lacroix, and I will always be. Then my tears fell down. Sa wakas ay nahanap ko na nga ang forever ko. Silang din ang narealize ko. Hindi sa lahat ng bagay, dapat ang solusyon ay hiwalay. Kailangan ng pag-uusap, understanding, at tiwala sa isa't isa.